Okay, so start na tayo. Recording na. Okay. So, common hazard in the workplace. So, this will be our first week lesson, and at the end of this day, you are expected to observe occupational health and safety, that's known as OHS, or policies and procedure in the workplace. Identify hazard and risk in the workplace and create signage that can help prevent hazard and risk in the workplace. So that will be your activity later. Okay. So we have a pre-test. So let's see kung lahat na ba nakapag sagot. Nasaan ang aking ano? So ilan na respondent ko? So dalawa, tatlo pa lang respondent ko. Sino yung wala pa dito? So si Jasmine, si Patricia, saka si Frances nakapagsagot na. Si ano na lang hindi pa dito. Sino to? Cyrus. So Cyrus, di ka pa nagsasagot ng ano mo, ng pre-test mo. Okay, that's if you are opening the pre-test, no, meron yang tig 5 questions for the multiple choice and a true or false question. So now as we continue, no. So what is in this lesson? So what's in? So in this lesson, you will apply your ability to developing skills in preparing computer-aided drawing. You will understand more that the computer-aided drawing are all about. You will also understand that occupational health and safety is always important. In this lesson will help you explore computer-aided drawing, which can be very useful in every day in different communities around the globe. Kasi ang OSH, international ano yan, tag dito, related sa work, different work form, no. Related kasi ang ano OSH. Actually, it is an international law. When you say international law, it works in different country. But in different country, there is different approach, no. May iba-iba ring approach sila kasi based on their culture. So sa atin may mga culture tayo na applicable sa atin na hindi applicable sa iba, no. Like for a simple thing like our other Muslim brothers, no. There are some they actually practice praying 3 times a day, no. Nananalangin sila for 3 times a day. Some Japanese naman, they're so very industrious and so very that is not cannot be seen in Filipino culture, no. So those are some things that makes different from the, other countries, no. Yeah. So what's new? Anong meron ngayon? So as you can see here, meron tayong dalawang picture. A colored picture in the in this side, and another picture from here. So look at the two picture and on the left and answer the question to the following. What is the difference between the two pictures? Ano rin yung pinagkaiba nung dalawang picture? Someone answer? Sagot po. Sino sa inyo? Yes, Jasmine, may naisip ka? Sir, yung isa po, tama po yung niya, posture niya, yung pagkakaupo niya po. Tapos yung sa kabila po, hindi po tama kasi sasakit po yung likod niya pag ganun po yung Tsaka yung katulad na nga po yung sabi niyo, sir, yung magiging permanent Oo. Permanent. na po magiging kuba na po siya. Oo, tama, no. Dahil naging palagi niyang ginagawa, nagiging permanent injury nito sa kanya, no. Nagiging pangmatagalang nito problema, no. Karon ng So maliban doon sa back pain na napansin mo, ano pa ba yung mali doon sa left dito sa right?
watch carefully. You can look how the character from the left, kung paano sila tumingin, paano mag-type, paano umupo, ano yung legs niya. Yan. Any comments rather than Jasmine? Oh, kayo, Patricia, Cyrus, Sanchez, ano na napansin niyo pa? Maliban sa pagkakuba nung isa. Oh, si Jasmine na naman sasagot. Oh, Patricia, ikaw, wala ka ba napansin doon sa kaliwa, doon sa kanan? Ano yung ano? Kasi ang idea raw ni Jasmine, ito yung tama, yung nasa right. So, ano yung mga mali na ginagawa ng nasa left? Nakakuba po yung isa, sir. Hindi, nasagot na ni Jasmine yung nakakuba. So, ano pa? Ano pa yung sa tingin nyo na mali pa dito sa picture na to? Yung tinatawag nating difference between the two. Sir, yung siko. Okay, thank you, Frances, no? Anong sabi doon sa sa right, yung sa picture na nasa right? Ayon doon sa siko. Nababasa niyo ba 'to? Ano nakalagay? Kung baka cellphone gamit niyo. Okay, ayon dito sa picture, dito sa right, doon sa siko ng babae, nakalagay dito is it must be leveled in 90 degrees. So kung mapapansin niyo tong yung elbow saka yung braso ng yung arm ng ating character dito. Oh, tama na da. Turn off mo yung water. Turn off mo yung water. Oh, yun, towel. Mag-towel ka doon, towel. Sit down. Sit. Okay, yun nga. So, 90 degrees yung elbow ng babae. While, yung nasa kabila, hindi. So, ano ba naitulong pag tama yung, position ng elbow doon sa pagtatype? Ano? Cyrus, Cyrus. Cyrus, bakit kaya bakit tama raw na 90 degrees ang elbow ng ang ating elbow pag tayo nagta-type ng computer? Para sir, hindi masakit, sir. Hindi masakit. Sa siko, sir. di ipapatong na lang yung siko doon sa mesa para hindi masakit, no? Yun ang nasa left, nakapatong. If you will notice, no? Yung siko ng babae na nagko-computer dito sa left ay nakapatong. So, hindi mangangalay ito. Tama ba? Pero bakit sinasabing mali ito? The point here is, pag nakapatong ang siko nyo. Okay, go ahead. Okay, go ahead. Get that. Go get it. Ayun nga, 'di ba? Pag nakapatong kasi yung siko natin doon sa table, ang tendency nito mapayuko siya. So, inumuyuko yung babae kasi nangangali raw yung siko niya doon, for which is mali. Mali siya. Ang magiging problema dito, yung makikita niyo yung bend ng wrist niya, no? Yung pagkakatupi ng pulso niya ay magiging problema sa pagta-type niya. So, another, no? So, masyado kayo mahiyain, no? Ayaw niyo magsasagot. Kung mapapansin niyo yung tuhod naman, no? Yung tuhod niya dito from the right, naka 90 degrees rin siya. So, perfectly 90 degrees. And sit back in a 90 angle. So, nakasandal siya doon sa likod, no? Sa upuan. And nakabend ang tuhod niya in 90 degrees. Not like this one. Ito, malimit ko nakikita sa estudyante ito, no? Yung
Lalo na pag umiikot yung upuan, hindi na nila magawang mag-90, ilapad yung paa nila sa lupa kasi gusto nilang medyo gumagalaw-galaw yung katawan nila at papaikot ng upuan. Which is mali, no? Okay. So, yun. Tapos, kailangan raw dito na i-adjust raw natin yung upuan as suitable na mag 90 degrees yung ating binte. So, kasi dito medyo mababa yung upuan kaya hindi niya magawa mag 90 degrees yung kanyang binte. So, that is one problem. The feet on the floor, the footrest from the shorter people. So, maglalagay raw ng footrest pag doon sa mga maliliit or yung hindi pinagpala ng tangkad, no? Kailangan raw may footrest para at least may naka-equal for 90 degrees. Okay, ngayon. So, ano sa tingin nyo, bakit kailangan natin ano ang benefits pag proper ang position of what do you want? Diaper? Ano, what is it? Choco cake. Choco cake? Diaper. Come here. Okay. Halika dito. Okay, pasensya na, pumasok kasi asawa ko kaya walang magbantay sa anak ko. Ako pa rin nagbabantay. So yun nga, no. What is the benefit na tama yung pagkakaupo nitong sekretareng ito kaysa di sa pangalawang sekretary na to? Ano yung magiging benepisyo niyan pag tama ang position or ng pagkakaupo natin sa computer? Anyone from the group? Hula lang. Sir, Yes, Jasmine. mas makakaiwas po siya sa injuries po. Okay, that's Sa is. hazard. Okay, so that is one. Isa pa lang 'yon. Ano pa? Maliban sa makaiwas sa injury, may isang bagay kaya kailangan tama ang posisyon. Okay. Mata, sir, yung mata. Oh yes, oo. Yan, napansin mo rin yung Para mata, no? hindi- Yung tamang layo. Para Ngayon, hindi lumabo mata, sir. oh yun, very good, no? Hindi katulad nitong isa na sa left, no? Tutok na tutok sa, no? Siguro nagko-com site tong isa, no? Oo. Nagdodota, sir. Ang tingin ko, inaatake ito ng 5 kaya masyado siyang tutok, no? Okay, so, maliban doon, no? Bakit kailangan tama yung posisyon? Yun ang tanong ko eh. Bakit kailangan tama ang posisyon? No? Sabi nga ni Jasmine, para nga raw hindi magkaroon ng injury. So, maliban sa para hindi magkaroon ng injury, ano pa yung dahilan bakit kailangan tama ang posisyon? Bakit tama? Isip ang mabuti. Isip. Okay, dahil sa walang makasagot. Okay, ang dahilan kasi, kahit yan sa iba-ibang field ng kahit sa sports, no? Kahit sa sports. Pag tama kasi ang position nyo sa bawat paggawa ng isang trabaho, nababawasan yung injury una. At pangalawa, nasosustain nyo yung position na yon na walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, pag tama yung position nitong sekretary na to, ganito yung pagkakaupo niya, mas matagal siyang makakapagtrabaho nang walang nararamdamang pain or sakit sa katawan. No? Hindi katulad nito, pag bumabad to siguro ng mga 2 oras, magsasakitan na leeg nito, yung likod nito, yung braso nito, kasi hindi tama yung position ng pagkakaupo niya. Pag naalala ko nga pag nagpupunta ako sa computer shop
Nakikita ko yung mga batang naglalaro mga nakataas pa ang paa sa upuan. No? Mga naka-Indian seat. Naka-Indian seat pero nasa upuan siya. No? Yun lang. Tapos yun nga, nagkakaroon sila ng iba-ibang posisyon dahil hindi nga tama yung posisyon nila kaya paiba-iba yung upo nila. Hindi katulad ng tama yung position mo. Kahit mag-rest ka dyan for 2 hours, nakaupo ng ganyang tamang posisyon, hindi ka makakaramdam ng strain no? Or sakit sa katawan. So that is the one point why we need to sit in the proper position. So remember this guys, no? So yung tamang view angle, it must be in 19 inches. About 20 inches no sabi ang layo no? That will be around almost two rulers no. Tapos yung position ro ng elbow must be in 90 degrees and also the knee and the leg must be in a proper 90 degrees and you must be in 90 degrees sit back or ibig sabihin naka sandal kayo in 90 degrees yan po. Tapos you must adjust the chair suitable as your knee must be bent in 90 degrees. Pag maliit na tao ka, so kailangan meron din footrest, no, para may ipantay yung paa natin. Hindi nagsuswing yung paa. No? Mali yan. So that are the things that we must consider to prevent this OHS, sorry. Okay. So what is occupational health and safety? Before I open the meaning of occupational health and safety, what do you remember about occupational safety from your past TLE subjects? Ano ba tong occupational health and safety na to? Guys, 4 lang naman kayo. Ano yung naalala nyo pag sinabi nating occupational health and safety? What is it? Tagal sumagot naman itong mga bata. Okay. So, it is a planned system of working to prevent illness and injury. Yun ang purpose ng occupational health and safety. Maiwasan raw natin ang pagkakaroon ng sakit at pagkakaroon ng injury ng bawat taong nagtatrabaho sa isang workplace to prevent them from happening. It is the responsibility of all person who was working on the top level authority down to the person to the lowest authority. So ibig sabihin, ang OSH ay dapat sinusunod mula sa nasa mataas na posisyon hanggang do sa pinakamababang posisyon. Ibig sabihin, effective to sa lahat ng nagtatrabaho sa isang kumpanya. And the computer technology industry must be also aware not only the hazard found in the workplace but also in using computer. So, hindi lang yung mga bagay na pwedeng maka-aksidente sa paligid natin. Lalong-lalo na ang mga epekto ng computer sa atin. So, siguro may mga nababalitaan na kayo na or napapanood or na browse nyo minsan sa inyong You have pupu? How big is your pupu? Pupu. Time out lang ha, sagit lang.
So, ngayon, yung hazard, sorry, I'm back again. Hazard must be identified where the workers are working and decide how dangerous it can be. So, even though we are in a, what you call this, office work, meron pa ring mga hazard na can affect us in this kind of a workplace, no? So, common hazard encountered in a workplace are the following. The first one is the physical hazard. Paano niyo masasabi na ang isang aksidente ay considered as physical hazard? Anyone from the group? Paano mo masasabi na ang isang aksidente ay may kinalaman sa physical? Pag sa sarili na po na nangyari, o kaya po sa katawan, ganun po. Kunwari po nasa katawan. Kunwari na Jasmine, uli? Kunwari. Nasugatan po, ganun. Okay. So, pag sinabi kasi natin physical, it means it connected to our physical body, no, from head to toe. Even our senses is considered as one of our physical, no. Yung ating sight, yung ating hearing, yung ating taste is considered as when it's injured is under physical hazard, no. Sabi nga dito, it refers to unsafe workplace condition with unsafe work practices like noise that can destroy our hearing, no. Projectiles, yun yung mga flying object that can hit our eyes, no. Moving machinery accident, no, yung mga gumagalaw na makina. Okay, and heating device, no, mga umiinit na bagay, no, like for example in the kitchen, no, pag nagluluto kayo. And sleeping, no. Not sleeping as tulog, no, sleeping as in yung nadulas, no. Yan, katulad ng nasa hazard natin. You can find it in the some fast food chains, no, pag nagmamap sila, naglalagay sila ng sleeping warning signs, no, and also from mga hagdanan, so naglalagay sila ng sleeping signs, no. So it will prevent the physical hazard. Next hazard, chemical hazard. Paano naman nasasabi pag sinabing chemical hazard siya? It's about chemical. Tulog na naman ng mga batang to. Chemical hazard. Paano masasabi natin chemical hazard siya? Someone? Okay. Sir, Yes. pag nanggaling sa chemical, Oo nga. Magbigay ka ng isang chemical na pwedeng maging mag-cause ng hazard sa pintura, atin. sir. Ha? Sorry? Pintura, sir. Pintura. Okay. Some kind of maybe mataas yung kanyang toxic content, no. Katulad ng mga spray paint, no. Sabi natin hindi raw siya ganun ka sorry. It is just an ordinary paint. Pero if you know, guys, no, ang spray paint kasi mayroon siyang carbon na kasama sa loob. Nagiging siya, mas mataas yung kanyang acidity. So kung mapapansin nyo, pag in-spray niyo yan sa mga halaman, sa mga namamatay ang halaman kasi sa taas ng toxicity niya. So delikado 'yon, no. So other chemicals, we have also solid, liquid, vapor, and gaseous substance, no. Under yan ang tinatawag na hazard. So may kinalaman even though solid, no. Like if you know what is yung dry yung dry ice, tinatawag na dry ice, yung with a mix of water and salt, no. Yun yung nilalagay sa mga tawag dito sa mga ice cream kasi mas matagal yung niya, yung solidification ng ice niya. So yun, delikadong hawakan yun kasi tawag dito, pwede kayong mapaltos sa yelo, no? Pag sobrang taas ng kanyang yung sobrang baba ng yung temperature niya. Okay. So another is liquid substance, no, lalong-lalo mga liquid substance like mga yung bathroom cleaning liquid substance, no, like yung mga tawag dito acido, yung mga acido, no, kasi minsan naglilinis tayo ng CR ganyan. So yun, mga delikado yun na pwedeng makapaso sa atin, no? So it means guys na
It can be also in liquid form. It can be also in vapor or gaseous, no? Gaseous ba yan? Or, so, gaseous form, ibig sabihin, katulad nga ng acid, no? Kala natin, no, pag ang dapat lang iwasan natin sa acid is yung mahawakan siya kasi makakapaltos. Meron pong ano to, yung tawag dito, yung evaporation niya, yung pag-evaporate niya, na delikado rin sa baga natin. No? If you will be, I don't know if you practice yung TLE na tag dito, yung pagwe-welding, no? Yung pagwe-welding. Delikado yung ano yun, yung usok nun. Actually, it can cause pag matagal kang na-expose doon or hindi ka naglagay ng PPE mo. Pwedeng niyang magkaroon kayo ng cancer cells sa baga pag sobrang kayo na-expose doon. The next is meron tayo tinatawag na biological hazard. Biological, it means from the word bio, that means the study of life. So, ibig sabihin, itong mga hazard na to, meron din silang tinatawag na life form or buhay sila. So, ang biohazard, it can be also an organism, a bacteria, a fungi, and also a parasite. So, organism, ibig sabihin, pwede siyang tumira sa loob ng katawan natin. So, nakakatakot. So, pero, put in this in your mind, guys, na tayo as a living thing, it's a normal thing ngayon, sa panahon na natin ngayon. It's a normal thing na merong may mga parasite na nabubuhay sa katawan natin. Because, wala nang malinis ngayon. Oo. Kahit si Chris Aquino, sa akala natin napakalinis na niya, merong parasite sa katawan rin niya. So, sana naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin. No? Like this, no, yung tinatawag na hookworm. I don't know if you are familiar with the hookworm. Or maybe nakinig kayo sa health talk ko dati about yung bakit kailangan kayo uminom ng yung ano ba tawag dito? Pagpupurga. Bakit kayo dapat purgahin, no? Kasi meron tayong katawan sa Okay, one question, guys. Can we consider the NCOV as a biohazard? Ang NCOV ba considered ba siya na biohazard? Uy. Is that a question of yes or no lang? Wala talagang nasagot sa Biohazard ba ang nCoV-19 or tinatawag na COVID-19? Opo, sir. Opo. Opo. Okay. Si Jasmine, sa tingin mo, biohazard ba si nCoV? Ano po, sir? Eh, Kasi basahin niyo yung kanyang organism, bacteria, fungi, parasite is considered as biohazard. So, si COVID... virus po. virus. Okay. Sige. Frances, ikaw, para sa'yo, si nCoV ba... Opo, sir. Opo, okay. Si Patricia, sa tingin mo, biohazard ba si COVID-19? Opo, sir. Okay. So, what are things or you consider na tinatawag nating biohazard si COVID-19? Ano ba? Paano mo makakonsider na biohazard si COVID-19? Sir, sa bacteria. Okay, bacteria. So, si bacteria ba si virus iisa? Tanong ko lang. Iisa ba sila? Bacteria or virus? Okay. Okay. Okay, tanong, dali. Ang bacteria ba, ang virus, iisa lang sila? Or magkaiba silang uri? I just want to know what is your idea. Sasabihin ko naman ang sagot eh. Okay. Wala. Wala kayong idea. Okay. So, bacteria, meron tayo sa katawan yan. Actually, we have different kinds of bacteria inside of our body. And sometimes, it's some symptoms. Pag masyado silang marami sa katawan natin, nagka-cause yun ng sickness sa atin. Halimbawa, masyado ka ng maraming bacteria sa ilong. So,
In other terms, pwede ka magkaroon ng sipon or sumakit yung iyong sinus. No? Yan yung tinatawag natin mga bacteria. Ngayon, nagiging virus na siya pag nagiging deadly na siya. Pag deadly na siya, virus na siya. Kasi parehas ang function ni bacteria and virus eh. Nakakahawa rin sila. In some way, ng COVID-19, talagang nakakahawa siya sa through airborne. No? Ang bacteria, ganun din siya. So, meron rin tayo tinatawag na parasite. No? Ang parasite, iba siya sa tinatawag nating yung mga organism na bacteria na naninirahan sa katawan natin. Ang parasite is a living thing talaga. Kasi sometimes ang bacteria is just a one cell organism, one cell organism that cause bad things in our body. Pero yung parasite kasi, it's a living thing. Or hayop talaga siya na tumitira sa katawan natin. In order para mag-survive sila, kailangan nila na may host. Ang host tayo. Or yung pinagmumulan ng kanilang buhay. So, yun. That is a parasite. Katulad nitong, ano ba tawag natin dito? Lisa, kuto, o ano pa ba? Ano ba yung sa aso? Kuto sa Garapata, yung sir. garapata. Garapata. Yan, garapata. Ito, yan. Oo, yan. Yung tumitira sa katawan. We call them parasites. Ibig sabihin, in order them to live, kailangan meron silang host. Yan, so ganun lang po yan. That's our parasites. Next, meron tayo tinatawag na mechanical hazard. We will consider this mechanical hazard if those are yung actually hindi naman malfunction. No? Hindi siya malfunction yung machine tapos na aksidente ka. No. It's because hindi nag-ingat yung tao. Hindi siya pumunta sa proper PPE niya, ganyan. So, nagkaroon siya ng aksidente from that. So, we consider them as mechanical hazard. It refers hazard caused by power tools, equipment, machine, or manual use of tools and equipment and machinery. There are two things na machinery or manual tools. Ibig sabihin, pag manual tools, dito bumabagsak si martilyo, si itak, si kutsilyo, those are manual tools. Pag sinabi namang machinery, it is under a kind of a machine or a robot, no, na gumagalaw. Ngayon, hindi nag-ingat si tao, kaya na-aksidente siya. So, under siya ng tinatawag na mechanical hazard. So, dito tayo medyo nagkakaroon ng nakalituhan. There are things na, sir, ano yan physical hazard kasi nasaktan siya, no? Kasi hindi siya nag-iingat. Pero may kinalaman yung machine. So, mahirap na sometimes nagkakaroon tayo ng confusion. Ano ba dapat natin i-consider dito? Physical hazard ba to o mechanical hazard? Okay. Doon pumapasok yung tinatawag na human error. Pag nag-error si robot or nagkaroon ng diferensya, tapos nasaktan ka, they say it is considered as physical hazard. Okay. Yun. Kasi hindi mo naman cause yung accident. Pero pag ikaw nagkamali ka sa paggamit or hindi ka sinunod na protocol, we then consider that as mechanical hazard. Okay. I don't know if you understand what I'm saying, no. Basta yun yung pinakaiba niya. So ibig sabihin, pag ang tao hindi siya aware, masasaktan siya at nagkaroon ng problema si makina, nag-cause ng accident sa kanya, then it will be considered as physical hazard. Another, aware si tao na pwede siya ma-aksidente pero ginamit pa rin niya si machine at na-aksidente siya, we consider that as mechanical hazard. So, yun po yung difference nila. Okay. Then, the last one is, ito yung ginatawag nating ergonomic hazard, which is may related doon sa ating paggamit ng computer. So, hindi lang tayo na nagamit ng computer ang may kinalaman sa tinatawag ergonomic hazard, because this refers to the type of hazard which the environment is one of the physical factor that may cause muscular or skeletal injuries. Basta na may kinalaman ito sa yung muscular or yung kinalaman sa pananakit sa ating muscular dahil sa paulit-ulit na maling paraan ng pagkilos ng katawan natin. Nagkakaroon tayo ng muscular pain or tinatawag na skeletal injury.
or bone injury na tawag, it will under by the ergonomic hazard. Okay, ewan ko lang kung naiintindihan nyo. No? For this sample, no, those pictures, yung cashier na to, no, yung paulit niyang palipat-lipat or pagbuhat ng mga bagay, maliit man o mabigat. Magaan o mabigat. Yung pagpalipat-lipat niya ng mga bagay. At paulit niyang ginagawa yon, magkakaroon siya ng mga tinatawag na muscle injury. No? Nananakit yung braso, nangangawit na. So, that is what we call muscular, no? And also, meron tayo dito isang dropsman, no? Matanda na to. Kasi manual pa rin ang ginagawa niya. So, ayun. So, yung maling pagyuko niyang yon, yung maling paraan. Kasi hindi naka-tilt yung yung mesa, nakababa lang. So, nakayuko siya. So, it happens. Pag matagal na niyang ginagawa yon, kakasaksidente siya. Same rin tong mechanical engineer na to, no, na pinipilit niyang abutin. So, nagkakaroon siya ng mga back strain diyan. Ito naman yung maliit na tao pero hinihila at pinutulak niya yung mga maliliit na bagay na hindi naman kaya ng isang tao lang pero pinilit niya. So, nagkakaroon ito ng physical injury or muscular injury, sorry. So, yun po ang tinatawag na ergonomic hazard. Okay, this time, let's test kung naintindihan nyo yung pinag-aralan natin. I have here 5 pictures of the different common hazard, yung pangkaraniwan. So, maglalabas ako dito ng question, then tell me what hazard is we're talking about now. Let's see. The first one is, it refers to unsafe workplace or condition. Everyone? It refers to unsafe workplace or condition. Anong sagot? Unsafe workplace. Uy, wala pa tong score. Inaalam ko lang kung alam niyo. Ergonomic ba, sir? Ergonomic. Ulit natin Unsafe workplace. Ang sample... Sir, mechanical. Mechanical? Okay, medyo kanina napag-usapan natin yung sino pa? Last na lang, huling hula na lang. Tingnan natin kung sino tama. Physical, sir. Physical? Okay. Physical, sir. Physical. Tingnan natin So the answer is physical. Kasi for example, unsafe workplace, ibig sabihin, may mga bagay na hindi magiging safe para sa atin. Meron tubig sa floor. Yan, 'di ba? Kaya nga naglalagay tayo ng sign na it will cause us a physical hazard. Because unsafe workplace siya. Okay. Alinaw? Okay. This happens when you don't observe properly distance of your eyes from the monitor of the computer when you do proper sit down. Ergonomic po. Ergonomics. Okay, si Jasmine sabi ergonomics. Let's see. Okay, very good. That is ergonomics. So, may kinalaman ito sa wrong position of body. Okay, very good. Next. This refers to a hazard caused by powered tools, equipment, machinery, or manual use of tools and equipment in machine. Mechanical, sir. Mechanical. Okay, mechanical. Mechanical, sir. Tingnan natin ang mechanical. Okay, very good. That's mechanical. Kasi nabanggit na, no? Machine and manual equipment. Next. An example of this is when you get beaten by an insect. Biological, sir. Biological, sir. Okay, very good, no? Kasi napansin nyo na agad siguro yung tinatawag nating insect, no? Live around the work area. Okay. That is a biological hazard. Next one is when your skin got stained because of the ink of the printer. Chemical. Chemical. Chemical, sir. Okay, very good, Jasmine. Chemical hazard. May kinalaman kasi ito sa sa chemical na. Okay, next. It refers to the type of hazard which the environment is one of the physical factor that cause muscular and skeletal. Ergonomic, sir. Okay, siguro. Okay, the key word here is the muscular skeletal injury. Ano ba yung word? Musculoskeletal. Musculoskeletal injury. Okay. Okay, meron pa? When you try to open the monitor without plugging it first. Yan, isip. When you try to open the monitor without unplugging it first.
Sir, paano bubukas yun, sir? Trying to open the monitor without, the term is to open, hindi ibig sabihin binuksan yung turn off and turn on. Di sana ang word is turn off, turn on. Ang ibig sabihin to, binuksan, inopen, or ibig sabihin kinalas mo yung computer na hindi mo tinatanggal yung saksakan. Physical. Mechanical, sir. Mechanical, sir. Okay, because may sabi mechanical or physical. Let's see, no? Tingnan natin sa dalawa. It is under mechanical. Again, with alam niya yung yung pwedeng mangyari pero ginawa pa rin niya. That's under tinatawag na mechanical hazard. Okay. Cables, wires are running across the floor. Physical. Physical, okay. So, pag sinabi natin running on the floor, hindi tumatakbo yung wire, okay? Ibig sabihin, nakakalat sa floor yung mga wires, no? Katulad ko, ang dami kong wiring dito. Pero hindi, hanggat maaari, tinatali ko siya, no? So, nagiging physical hazard siya. It will cause slipping, no? Ganyan. Meron pa ba? Okay. It refers to a solid, liquid, vapor, and gaseous substance. Chemical, sir. Chemical. Okay, it's chemical hazard. Okay. Very good. Chemical hazard. Even though it's solid, it will cause this cause of organisms such bacteria, fungi, Biological hazard. okay, biological hazard. Okay, very good, very good. And maybe this will be the last one. Okay. Now for your activity. So this day you have two types of activity that we're going to do. The first one, ito yung first one. Sabi ko sa inyo, wala naman tayong kinalaman sa computer ngayon. So, the direction is, from your knowledge you gain in this part of first session, create a signage with the symbol hazard prevention. So, gagawa kayo ng hazard safety sign, no, in times of works. You will be given a point according to the following. Hazard prevention content. So, maglalagay kayo ng hazard content doon. Ibig sabihin, from yung drawing, ano yung content niya, no? Yung kanyang gamit, no? Yung creativity, syempre, we want to see your own distinct creativity. Syempre, yung pagkakaiba nyo, yung husay nyo sa paggawa. And syempre, yung neatness and cleanness, no? Yung neat or pagiging malinis at maimis siyang tingnan. Okay. So, yan po yung ating score. It will be in total of 25 points. So, saan siya gagawin mamaya? Nasa Google Classroom na siya. Then for the next one, so we already have the common, yung tinatawag na 5 common hazard in work areas. No, kung meron pang this time you going to research at the internet, no? You try to browse the internet and look for other possible hazard risks. May iba pa bang hazard risk na pwedeng ma-encounter? Meron pa ba bang ibang hazard risk? Okay, so try to list them. No, we have other 5 hazard that can be found in the you can browse in the internet. So let's try your browsing ability, no. And you just put what kind of hazard it is and then its meaning. Okay, so yan lang. Lagyan nyo dito. So makikita nyo siya sa ating Google Classroom. So punta tayo kay Google Classroom. Open natin siya. Ayan. Okay, so this is me when I'm open the browse. So magbe-verify pa ako. Ay, may password pa. Ano ba yan? Teka, dito na lang ako mag-open. So mag-o-open siya dito sa classroom nyo. Ayan. Okay. Ay, yung link nga pala, no? I forget to give you the link. So, nasaan ba yung link nito? Dito, hindi ito. So, I will post the link doon sa inyong GC. Ito yung link. Saan ang inyong GC? Saan? Ang dami na nagme-message sa akin. Okay. Eto. So, it's already posted na. So, the same thing, no, kailangan nyo gawin. Pag open nyo ng Classroom, Google Classroom, you will edit
yung drive, not drive pala, sorry. Yung docs, Google Docs niya, paki-edit po, tapos, yun nga, yan. So, eto siya, lalabas siya dito. Yan. So, this is me as a student. So, ayun ang ano natin, docs natin. Then, mag-o-open siya in Google Docs. Tapos, this time, magdo-drawing kayo, no? Magdo-drawing kayo sa isang papel. Tapos, after you draw ano ba yun? Ano ba yung pinagagawa ko sa inyo? Ito yung symbol, yung signage symbol ng hazard prevention. Okay. You also add some content, no? Maglagay rin na kayo ng mga content niya or meaning nung sign. Then you can copy and paste by image, no? Pwede yung picturean tapos paste nyo na lang dito. Tapos yun nga. Then I will check it for. Now, this is yung para doon naman sa other hazard that can be browsed from the internet. You find some other hazard, no, things. And dito yung hazard, then dito yung meaning. Type nyo na lang dito yung meaning niya. Okay? So, sana malinaw sa inyo yung instruction ko, no? And that's all for today. Actually, it's already 11:26, no? So, mamaya sa inyong asynchronous, mamayang hapon, pwede nyo siyang gawin, no? Okay. So, that's all for today. And thank you for attending our ODL class. So, that's all, and you may go now. Goodbye, class. Thank you po, sir. Thank you, Jasmine. Thank you po, sir. Thank you, Frances. Patricia, thank you. So, nandun na yung link na sinend ko na. Okay po, sir. Sige, salamat. Hindi ko nakuha. Ayun.
Ay, ba December? January nga pala.